Ito. Hawakan mo. Ito na ang ating mga pataba. Ito na. Nagluloko na to. Hindi na ito ang panahon ng pagdududa. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Walang makakahadlang sa inyong pagsunod. Mapalad ang sa akin ay nananampalataya. Amen mga kapatid. Narinig natin ang mensahe ng Panginoon sa atin na sinisigurado niya ang kaligtasan natin kung sisiguraduhin din natin ang pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi ang buhay natin nakalakip sa Kanya. Tayo yung mga anak ng Diyos na nanggaling sa Diyos. Ngayon lang natin nare-realize yan nung tayo nakaunawa. Nung araw, mga anak tayo ng Diablo. So, kabisado ang demonyo kung ano ang pamamaraan niya sa atin. Ang isang weapon ni Satanas sa atin talaga, yung gisingin yung datihang pagkatao. Kasi yung datihang pagkatao natin, yun yung anak ng demonyo. Ngayon, nung tanggapin natin ng Panginoon, binigyan tayo ng pananampalataya ng Holy Spirit, gumawa ang Diyos sa buhay natin. All expenses paid, siya ang gumawa. Isa lang ang gagawin mo, pananampalataya, bantayan mo yung sarili mo. Baka mamaya kumilos yung dati, magkakasala ka. So, wag natin bibigyan ng kahit isang oras na pagkakataon ng Diablo na makakilos ang datihang pagkatao. Kasi alam nyo, sa buhay natin, kahit matuwid ka, kahit mabuti ka, Kristiyano ka, nagkakasala pa rin tayo. Isang simpleng example na nagkakasala tayo. Halimbawa, mag-ina. May pinag-uusapan. Tapos bigla na lang bubulyawan ng nanay yung anak. Kasi nakakainis yung sinasabi ng anak. Nagkasala ka na nun. Bakit? Love is not irritative eh. Ang pag-ibig hindi na iinis eh. Bigla ka na inis. O di wala ka na sa Word of God. Kasi kapag ikaw na kay Kristo, bago kang nilalang. Pag ikaw nasa demonyo, dati kang nilalang. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Kaya ang kinrate ng Diyos sa atin, yung bagong nilalang, hindi nakakasala yun. Hindi magagalaw ng demonyo yun. Kasi nag-iingat tayo sa ating sarili. Pinag-iingatan natin yung dati huwag kumilos. Kasi nandyan pa sa loob eh. Parang ganito, dual personality tayo eh. Ikaw ang referee, ikaw ang magdi-decide. Sa wala ba o sa meron? Meron. Sa wala. Bago bang pagkatao o dati? So, nasa Diyos na tayo eh. So, ang piliin mo na yung bago lagi. Magbantay ka araw-araw na huwag kumilos yung dati. Kasi sandaling pakilusin ni Satanas yung mga kapatid, tandaan nyo. Sigawan ka lang ng isang tao, kikilos na yan kapag in-entertain mo eh. Magsalita lang ng masama sa'yo isang tao, kikilos na yan pag in-entertain mo eh. Ano mang bagay na masama mangyari sa'yo, kikilos na yan. Kasi masama nga yan eh. At hindi na kontrol ng tao minsan ng kanyang dila. Walang taong nakapigil ng kanyang dila. Kaya tayo, nagsasalita tayo, pag nangiinis na tayo at nagagalit, wala nang kontrol yun. Ang galit ay hindi tumutupad sa katuwiran ng Diyos eh. Kaya pag bantayan mo yung sarili mo, baka mamaya mainis ka, magalit ka. Merong isang guro, nagtanong, sabi nung, ay laging mainisin yung kanyang estudyante. Sabi niya doon sa estudyante niya, bibigyan kita ng exam. Kumuha ka ng platito, ang tawag doon, yung mangkok, lagyan mo ng tubig. Huwag mong hahayaang matapon yung tubig na yan, ha? Pag may natapon niya, kahit isang patak lang, parurusahan kita. Ang ginawa nung estudyante, dala yung tubig, nakapokus lang siya doon sa tubig. Naglalakad siya, pero focus siya. Hindi natapon kahit isang patak. Sabi nung guro niya, very good, napakahusay mo. Ganyan din ang damdamin. Bantayan mo. Kasi ikaw lagi ka naiinis, lagi ka nagagalit. Sinample lang kita na, di ba kapag focus ka, hindi gumagalaw, hindi nahulog ang tubig? So yun ang gusto ng Diyos eh. Watch and pray that you will not fall into temptation. Magbantay ka, bantayan mo yung sarili mo. Kasi ang gamit ni Satanas, mainis tayo, magalit. Kasi madali yun, hindi nag-iisip yun eh. Ang nag-iisip yung isip eh. Ang damdamin hindi yung nag-iisip, bubugso yun. Kaya sabi, bugso ng damdamin eh. Sasabihin nung nakapatay, nagdilim ang paligid ko, kaya ako nagawa, bugso ng damdamin. Bakit? Pinahintulutan mo, hindi ka nakapokus sa sarili mo na may damdamin ka dapat kontrolin. Control your emotion, makakontrol mo yan eh. Binigyan tayo ng Diyos ng kaloob ng self-control.
Ang problema sa atin, hindi tayo nakafocus. Kaya very good yung sinabi ng guro niya eh. Kaya mo nagawang hindi na tapon yung tubig kasi nakafocus ka doon sa tubig na huwag matapon. Mula ngayon, mag-focus ka na sa damdamin mo na huwag kang magalit o mainis. Mamimaintain mo yan. Sa tulong ng Diyos, kaya natin yun. Kasi tutulungan tayo ng Diyos eh. Ask, it shall be given eh. Humingi ka, sabi ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo aming pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami. Hindi naman si Pedro. Nagduda si Pedro eh. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig, ba't siya lumubog? Nagduda siya eh. Kumilos yung damdamin ng fear. Natakot siya. Nagduda kasi siya eh. Natakot siya, hindi lumubog siya. Ano sabi ng Panginoon? You of little faith. Kung nakapokus sana si Pedro sa Panginoon lang, hindi doon sa tubig, dapat nakalakad siya dahil nakapokus siya kay Kristo. Ganon din tayo eh. Kapag may giyera, may nagaganap, focus ka kay Kristo, huwag doon sa giyera. Kasi pag giyera, ang pinokus mo, lalabang ka rin ng giyera. Mainis ka, magagalit ka. Example, manood ka ng drama sa TV. Yung merong inaapi doon na aping-api. Halimbawa, yung Batang Quiapo. Minsan napanood si Batang Quiapo eh. Nakakainis doon yung David. Yung kontrabida doon. Yung iba gusto na mamatay na yun kasi may trailer na matay yun eh. Naiinip, gusto patayin na. Bakit? Nakapokus sila doon sa pinapanood nila eh. Kaya nadadala sila ng damdamin. Kaya pa ikaw nakapokus sa banatan o sa giyera, madadala ka rin ng damdamin. Kaya ang gusto ni Kristo, pumokus lang tayo sa Word of God. Focus ka doon sa sinabi ng Diyos. Control yourselves. Mahirap to. Lahat tayo, anathema rito eh. Mea culpa pala. Lahat tayo, culprit dito. Miski ako. Yun nga ang kahinaan ko, yung madali ako mainis, lalo pag masama eh. Umaano agad ang damdamin ko eh. Kumikilos agad. Kaya dapat sa bawat sitwasyon, you are in control eh. Dapat kontrolado ka ng Diyos na makontrol mo yung sarili mo. Ang control ng Diyos, yung makontrol mo sarili mo. Kaya sabi ng Diyos, ano man ninyong ginagawa, gawin niyo ito ng buong puso, noong buong kalakasan, buong kalakasan. Ibig sabihin, nakapokus ka. Ano man ang gagawin mo? Halimbawa, merong naiinis sa iyo. Pumokus ka na sa damdamin mo kagad. Lord, tulungan mo, huwag akong mabuisit dito ha. Huwag ako mainis dito. Pag irritative yung naririnig mo, Lord, tulungan mo ko, hindi ako mairita. So doon pa lang, you pray and watch and pray. You will not fall into temptation. Kasi ayun ang gusto ni Satanas, yung may makasama siya sa impyerno. Kasi alam na ni Satanas, konting panahon na lang eh. Impyerno na siya eh. So ano gagawin mo? Kapag merong, halimbawa, may HIV ka, meron kang AIDS. Kasi nakapanood ako niyan eh, yung babae may AIDS siya eh. Eh ano lang siya, easy go laki lang siya. Kahit sinong lalaki, pinapatulan niya. Nagkaroon siya ngayon ng AIDS. Imbis na pagalingin niya ang sarili niya at hindi niya ihawa sarili niya, alam niyo ginawa ng babae? Kahit na sino, matanda, bata, patol. Ang gusto niya, hawahan na lang yung mga tao. Ibig sabihin, magpalaganap na lang siya ng lagim. Yun na lang ang ginusto niya. Yun si Satanas. Kung alam ni Satanas, walang kapatawaran eh. Yung kasalanan niya, walang kapatawaran eh. Kasi matuwid siya nun, lalangin ng Diyos, perfect eh. Tapos nagkaganyan kasi lang galing yung rebellion nito. Yun ang hindi ko masagot na itatanong ko sa langit. Eh pagdating naman sa langit, alam na natin. Ano yung nag-udyo kay Satanas? Ba't nag-rebellion? Eh perfect siya. Yun ang talagang isang malaking question eh. Ano yung nag-udyok? Tayo, alam na natin nangyayari. Ano nag-udyok sa atin kaya tayo nagkasala? Pumayag tayo sa temptation. At temptation ni Satanas, kumilos dati mong pagkatao. Eh, Angel, wala namang datihang pagkatao yun. Talagang heavenly being yun. Kaya nung magkasala, automatic, wala na kapatawaran. Heavenly being yun, ang pagkakalikha sa kanila, maglilingkod lang sa Diyos. Hindi yung labanan ng Diyos. Eh, sumama yung one-third, kaya damay sila kay Satanas. Yun ang ginawa ng Satanas, nagdamay na lang eh. At ang dinadamay naman niya, tayo, bakit? We are created in the likeness of God. Gusto niya saktan ng Diyos eh, hindi niya man magawa. Kay Michael lang nga, hindi siya mananalo eh. So para makaganti si Satanas, yung nilikha ng Diyos in the likeness of his image, tao, ang obra maestra ng Diyos. So gusto niya na madamay tayo, magkasalatan. Eh kung magaling si Satanas, ang panlaban doon, watch and pray that you fall not into temptation. Kasi lahat tayo dyan, walang matuwid o mabuti sa lupa na hindi nakakasala. Minsan bigla ka na lang maiinis, magagalit eh. O di, wala ka na sa Word of God.
Marirealize mo na lang yon pag nakontrol mo na ang sarili mo. Eh kung sa umpisa pa lang, kinukontrol mo na, focus ka na. So hindi aalsa yung damdamin. Yung pag-iisip, makakapag-isip ka pa eh. Pero kapag yung damdamin, tsaka mo na lang maiisip, nagkasala ka na. Kumilos na yung damdamin, tsaka mo lang maiisip, tsaka mo lang hihingi ng tulong. Eh kung umpisa pa lang, isipin mo na. Prepare for the battle na kaagad. Focus ka na kay Kristo sa Word of God. Love is not irritative. Relax, be cool, chill. So nakapokus ka kay Kristo. Pag dumating yung gera, nakapokus ka kay Kristo, hindi doon sa gera. Eh kung sa gera ka nakapokus, wala si Kristo. I will fight your battle sabi ni Kristo Ako lalaban sa gera nyo, hindi kayo, ako. Ang bubuhat ng krus nyo, ako. So ang gagawin mo lang, sitting pretty ka lang dyan. Believe by faith. Kaya sabi ni Kristo, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Magtiwala ka lang sa akin. Kayang gawin ng Diyos ang lahat sa atin Kulang lang tayo sa pagtitiwala. Bakit nakalakad si Pedro sa tubig? Imposible yun Ang nakakagawa lang nun, si Kristo. Kaya nga naglakad siya, akala multo ba't nakalakad si Pedro? Nakapokus siya kay Kristo. Ano sabi niya? Panginoon, pupunta po kita. Halika, lumapit ka. Nakapokus siya. Nung naglalakad na siya, hindi na siya nakapokus kay Kristo, sa tubig na. Hindi gagana ang datihang pagkatao, isip, tubig to dapat lumulubog. Kasi yun ang katalinuhan ng tao Nakakain na ng tama't mali So mali ito. Mali ito, maglakad ako dito, lulubog ako. Di lumubog nga. Dapat si Kristo, yung puno ng buhay, ang kinain mo. Huwag yung pag-aalam ng tama't mali. Pagdating kasi sa kapangyarihan ng Diyos, binabaliwala niya karunungan na marurunong, sinasantabi niya kabaitan ng mababait. Ang ipinakakain sa atin yung puno ng buhay. Kaya yun naman ang itinago ng Diyos kaagad kay Eva at Adan. Bakit? Ito malino na Na alam na kung ano discarding dapat i-discarte Hindi na pinayagan ng Diyos na makapag-isip-isip pa sila. Kasi ang susunod na gagawin kakainin na yung puno ng buhay. Bakit? Para merong eternal life. Diba? So, ang ginawa ng Diyos, naglagay ng cherubim doon. Tapos naglagay ng espadang umiikot. Bakit? Para hindi makalapit si Eva at si Adan. Kontrolado na ng Diyos yun. Tsaka niya ngayon dinala sa langit yun. Yung puno ng buhay. Tsaka doon pa lang tayo kakain ng puno ng buhay sa langit. Pag nando ka na sa langit, so nasa lupa pa tayo, kailangan be attentive, be on guard. Kasi Satan is like a roaring lion Ready to devour lagi yan. Excuse me. Naghahanap lagi ng bibiktimahin. Tinan niyo yung mga lion. Kung tawagin niya, pack of lion Hindi na sila kumikilos na nag-iisa. Lagi silang tropa. Pero sa likod doon, mayroong old lion na wala ng lakas na sumakmal. Ang pinasasakmal niya, yung mga batang leon. Ang gagawin ng matandang leon, grrr, mananakot. Para pag meron natakot, ang palulusubi niya, yung mga batang leon, na grupo yun, ganun si Satanas. Nananakot lang si Satanas. Pag natakot ka, papupuntahin sa'yo lahat ng masamang espiritong nasa kanya. Espiritu ng takot, espiritu ng pagpatay, lahat yan, demonyo lahat yan. So, madadali ka ni Satanas kasi natakot ka Yun ang nangyari kay Pedro. Yun ang nangyayari sa atin. Pag natakot, kasi hindi naman pwedeng hindi ka matakot. Wala naman taong hindi natakot. Pero huwag maghahari yung takot. Si David nga takot na takot Araw-araw siya pinapatay ni Saul. Pero sabi niya, ang Panginoon ang aking refuge. My God is my refuge. Sa Kanya ako. She is my dwelling place. Ang Diyos ko, ang buhay ko, ang Diyos ko ang magliligtas sa akin. So, yung buong-buo ang faith ni David, nabuo ang faith ni David, bakit? Ikaw nga laging patayin. Tingnan mo kung hindi ka manginig dyan at humingi ka lagi ng tulong Biri mo araw-araw ka papatayin, wala kang gagawin kundi matakot nun. Para maibsan ng takot, tatawag ka sa Diyos. Yun naman ang kinaglugdan ng Diyos kay David. Kaya sabi ni David, Panginoon, wag mo po akong iwan ng iyong espiritu. Create in me a righteous spirit. Gawan mo ko ng isang matuwid na espiritu para masunod ko gusto mo. Huwag mo akong iwan ng iyong Espiritu Santo. Kasi kapag lagi kang nagkakasala, lagi kang gumagawa ng kasalanan, wala ka lagi sa Word of God, pwede kang iwan ng Espiritu Santo. Pwede kang palayasin ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ng David, huwag mo akong iwan. May Espiritu Santo siya. Sa apan pa lang yun na hindi in. Kasi nung isugo ni Jesus Christ ang Espiritu Santo, nung tapos na yung mission niya,
Ang Espiritu Santo was upon them, and the Holy Spirit, and God was upon Moses. Upon, pag sinabing upon, nasa paligid lang. Ngayon, within nasa loob na natin, ilalagay na sa loob natin. Bakit? Tapos na yung mission ni Kristo Nung ipako si Kristo sa krus, talo na ang demonyo, talo na ang kamatayan. Isinugo ang Espiritu Santo. Kaya yung pagkakasugo ng Ama at ni Kristo, very timing yun. Tapos na yung mission niya. Consummatum. Kaya hindi na tayo kayang galawin ng demonyo. Talo na ang demonyo Inilathala na sa talo na ang demonyo Binandera na, talo na. So, ang ginagawa ngayon ni Satanas, takutin ka. Kung talo na siya, pag natakot ka, pwede ka niyang talunin. Meron siyang masasamang espiritu isusugo Merong pack of lions na, tinan niyo yung mga pack of lions, hindi sila pwedeng kumagat ng isa. Halimbawa, tama raw. Malakas yun, tsaka may sungayo. Kapag isa lang, hindi kaya. Ang ginagawa ng mga lion, grupo sila, lulusob. Kakagatin yung paanong isa, yung bato. Pag naitumba nila yun, lusob na lahat. O yun, meron na silang merienda, tanghalian, hapunan. Grupo sila. Di ba ganun ang nangyari doon sa nang umalis yung masamang espiritu sa kanya? Sabi ng masamang espiritu, muli akong babalik kasi nawalisan na, wala nang tubig, wala nang word of God. Babalik ako at nagsama pa ng 7 masasamang espiritu. Pack of lions. Maraming masamang espiritu ay sinasama. Kaya yung pagtalikod ng isang tao, sabi niya, lalo sumasama ang kalagayan kaysa noong una. Yung matapos makakilala at nanumbalik pa sa dati, lalo magiging masama ang kalagayan kaysa sa dating kasamaan niya. 2 Peter 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Kristo, ay muling mahalubiluhan. Ibig sabihin na daig, na impluwensya na naman ang kasamaan, bumalik yung dating pagkatao. At nadaig niya yun, so hindi naghari yung bagong pagkatao, yung luma, nadaig ng luma, yung bago. Ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. So laging masama, bakit? Mas masamang espiritu pa ay sinama Kay Magdalena, 7 demonyo yung lumabas di ba? Pero nagpatuloy si Magdalena. Nabuhay siya na lagi siyang kadikit ni Kristo. Dapat nga si Magdalena rin yung the beloved lady. Hindi lang siya dyan Ang unang nga pa nga nakakita kay Jesus na mabuhay si Magdalena Lagi, kaya yung kay Leonardo da Vinci na drawing ang nasa kanan ni Kristo si Magdalena Pag makikita mo nga, babae yun, hindi lalaki. Alam mo naman ng mga Freemason, dami mga lihim niyan Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi makakilala ng daan ng katuwiran. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumaligod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So yung tataligod sa pananampalataya, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na madadala sa pagsisisi. Bakit? Nahalubiluhan ka na ng dati. Mas marami pang masamang espiritu ibibigay sa iyo, mas masama ka pa sa dati. Nalinis ka na ng dugo ni Kristo, paano ka na naman lilinisin? Di ba sabi ni Pedro, Panginoon, sabi niya gano'n, huwag lang po paa, ang linisin mo sa, ang buong katawan ko. Ano sagot ng Panginoon? Yung nalinis na, malinis na ang lahat, paa na lang. So yung tunay na naging Kristiyano na, nagkakasala ka na lang sa paa. Kaya sabi ng Bible, at dudurugin ng demonyo ang sakong ng babae. At dudurugin naman ng babae ang ulo ng ahas. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan si Satanas sa atin, durog ang ulo. Pero, makakagat ka sa paa. Bakit? Nasa mundo ka Magkakaroon ng alikabok ang paa mo, mahahawakan ka, hindi pwedeng hindi. Naglalakad ka pa sa mundo Anong solusyon? Di alisin ka sa mundo para masanay ka, para mawala ka. Do not conform to the system of the world. Ngayon pa lang, huwag ka na mag-conform sa mundo. Huwag mo nang hayaan malagyan ng alikabok ang paa mo. Kumilos ka na lagi sa Word of God. Walk with God na para ma-rapture, katulad ni Enoch. Walking with God, lumakip siya Basahin natin yun Deuteronomy 30:20. Lalakip ka sa Diyos na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig,
At lumakip ka sa Kanya. Pag sinabi lumakip, be one with God. So you must be in Jesus Christ. Ang sino mang makipag-isa kay Kristo, nakipag-isa sa Word of God. So paano ka makikipag-isa sa Word of God? Eh di kung ano yung Word of God na sinasabi, yun ang gawin mo. Eh di nakalakip ka na ngayon sa Diyos, nakalakip ka kay Kristo, nakalakip ka rin sa Holy Spirit, sa Godhead. Sapagkat siya ang iyong buhay. Kasi ang buhay na natin ang Diyos eh. Bagamat pag-aari tayo ng Diyos, binigyan tayo ng free will. At ito plano ng Diyos, sino yung papayag sa gusto ko? Hindi yung gusto niya. Pero ginawa ka ng Diyos, pag-aari tayo ng Diyos, pero hindi tayo inari ng parang mga robot. Binigyan tayo ng free will para maluwalhati, para makita niya. Kasi kung walang free will, hindi niya makikita sino yung totoong tatanggap sa kanya. Bagamat alam niya yung future, alam niya lahat ng bagay, eh paano niya malalaman kung walang free will? Kaya pati anghel, binigyan niya ng free will. Kaya lang, kapag nagkasala anghel, wala nang kapatawaran. Hindi katulad natin mga tao, hindi naman tayo anghel eh. Hindi naman tayo nilikha na talagang may kapangyarihan katulad ng anghel. Hindi naman tayo lumilipad. Tsaka pala tayo lilipad pag nandun sa langit. So inuunawa na Diyos, galing tayo sa alikabok. We are born from earth. Kaya kailangan ba born again? Kasi yung unang kapanganakan galing sa alikabok yun eh. Naging laman. Naging buhay na kaluluwa. So ang kaluluwa natin, yung body, part pa rin ng kaluluwa yan. Kasi buhay na kaluluwa eh. May body. Ngayon, hindi naman pwedeng ma-repair ang body. Yan ang lalagyan ng kasalanan. Yung outer man, o yung ating katawan. So ano ang solusyon ng Diyos? Ipinako sa krus, yung dating pagkatao, para magiba ang katawan. Kasi nakakakilos lang ang katawan pag nagpapasya yung dating pagkataong sumunod sa demonyo. O di ipinako. Ngayon, ikaw naman, bakit tinatanggal mo yung pako? Ipinako yung dating pagkatao. Teka muna ha, maninigarilyo muna ako. Tapos balik uli ka ba? Sige, balik uli ka ba? Inom muna ako. Bumabalik ka sa dati. I-maintain mo yung dati yung pagkatao, nakapako, para nakalakip ka sa Diyos. Ito pa kasunod. Siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw. So lahat ng nalalabi sandali pa sa buhay natin, i-maintain mo na kalakip ka ni Kristo. You are one with the Word of God. Laging ganun lang naman eh. Lord, ano ba Word of God sa akin ngayong araw na? Kaya sabi ng Diyos, Ama, bigyan mo po kami ng pagkain na aming kakainin sa araw-araw. Ano po ang pagkain kakainin ko ngayon? So yung kakainin mo ngayon, kasi yung kahapon, nakain mo na yun eh. Sana kung yung liambatayan ng Diyos para idikta, kahapon yun eh. So yung future event natin is now. Yung future na kaligtasan natin, gawin mo na ngayon. Kasi may future event eh. Ano yung future event? Eternal life. Dalawa yun eh. Eternal damnation, eternal life. So pipili ka. Ano gusto mo? Eternal life o eternal damnation? Kung eternal damnation, madali yun. Isa lang ang gawin mo. Do what you want. Maging malayaw ka. Gawin mo gusto mo. Sa buong buhay mo, di ba, bata pa tayo hanggang 40 years old, ginawa na natin lahat ng gusto natin. Kasi itong next 40 years old na natin, dapat magsisi na, tumanggap na. Para yung last 40 years, maglilingkod ka na sa Diyos. 120 years lang kasi ang ibinigay eh. Ang naging ano niyan, halimbawa si Moses eh. Si Moses, nabuhay si Moses, pinanganak yun sa Israel. Pero kung mapapatayin ng mga bata, at may plano kay Moses na iligtas ang Israel, ipinaanod ng nanay, di ba, tsaka nung kapatid, nakuha nung ng prinsesa ng Paraon. So, nakita na, sinabi nung babae, gusto niyo po ba kumuha ako ng nurse para alagaan ng anak niyo? Sige, ang tinawag yung nanay. Yung nanay din na nag-alaga, naligtas si Moses. Pero nabuhay si Moses ng buhay ng isang prinsipe. Prince of Egypt nga yan eh. Ikaw ang prinsipe. Sige nga, ano gagawin mo? Hindi ka pa nga prinsipe. Lahat na ng vices ginagawa mo eh. Babae, sugal, alak, durog. Lahat ng vices ginagawa mo. Lalo na yung prinsipe. Kung sino ituro mong babae, pwede mong bayaran kahit magkano. O di ba? O tinan mo si Solomon naman, ang ginamit, yung talino, kayamanan. Kahit sino maituro niyang babae, asawa, bakit? Ikaw halimbawa ang prinsesa ng isang bansa. Hindi ka ba papayag na maging asawa si Solomon? Ubod ng yaman, ubod ng talino. Kaya nga 1,000 naging asawa eh. Bakit? Ang dami pera nun eh.
Saan ba tumitingin ng babae? Di ba sa pera din? Tsaka lang nadidevelop yung love. Mahal pala niya. Pero ang una, pera muna. Kita niyo yung mga walang pera, inaayawan ng babae. Kita niyo lahat ng matatalinong babae ang gusto politiko. Bakit? Easy money. Sino gusto? Mayor, governor, senador, congressman. Yan ang gusto. Bakit? Ay, nandiyan ang pera eh. Ang pera nasa politika. Katakot-takot na pera yan. Libre yan eh, madaling kumuha dyan. Wala namang check sa COA. Wala namang ginagawa ang COA kung di kumuha din eh. Ano gagawin ng COA? Ayun, kukuha din siya. Kayo lang ba? Kaya nga kami COA eh. Kukuha din kami na amin. So, pera-pera lang niya. Kilala niyo si Pablo Escobar. Excuse me. Number 1 na big time na yun, na drug lord ng Colombia. Alam niyo, sabi ni Pablo Escobar, everybody has a price. Kasi nahuli siya, papunta sila ng Peru. Dumaan sila ng Bolivia, nahuli sila ng mga pulis doon sa El Salvador. Di sabi ni Pablo Escobar, huli tayo. Hindi kinausap yung humuli. Nahulihan sila ng cocaine eh. Tinesting ni Pablo Escobar. Ayusin natin to. Tatagalog ko na yung usapan. Hindi naman Latin America eh. Ayusin natin to, Brad. Magkano ba kailangan mo? Sabi nung sundalo ko, kaya mo ba $100,000? US dollar? Oo, kaya mo ba yan? Kung kaya mo, di sige, libre ka. O di, nag-produce si Pablo Escobar na 100,000. Isisiw lang yun eh. Drug lord yun eh. Ang kinikita nila araw-araw, $60 million a day. Sisiw na sisiw yun. O di sabi ni Pablo Escobar, everybody has the price. Presyuhan mo lang, kakagat ng tao. Bakit yung mga ampatuan? Bakit hanggang ngayon, wala pa na, biruin mo na chismis yun eh. Biruin mo, 20 million, 30 million sa isang judge. Ikaw ba hindi papayag? Bago ako kumita ng 30 million, sige. Yun, simple-simple. Hindi mo lang kakatulan, 30 million dun eh. O di ba, kakagat ka. Bakit kumagat si Judas? 30 pirasong pilak eh. Alam niyo ba kung sino unang ibinenta sa Bible? Kung alam niyo, si Joseph. Pero hindi 30 pirasong pilak, 20 lang. Di ba sabi ni Judah, huwag na natin patayin ng kapatid natin, kadugo naman, ibenta na lang natin. Sa Ehipto, bumibili ng mga mga alipin. Ibinenta nila 20 pirasong pilak. Ay pagdating doon sa panahon ni Jesus Christ, lumaki na bentahan. 30 pirasong pilak na. Pumunta ka sa Quiapo, yung mga Nazareno, mura lang nabebenta yon. Hindi 30 pirasong pilak yun. Ewan ko, baka magkano ba ang isang Nazareno doon sa siguro 1,000 to 2,000, di ba? Ngayon, gano'n na ngayon ang bentahan. Minsan naman naglalako dyan, yung maliit na Kristo binebenta. Hindi lang yung malaking Kristo, pati maliit na Kristo binebenta na. Tingnan nyo, bentahan ng bentahan. Ha? Ibinebenta ang Diyos. Ibinebenta ang mabubuting tao. Ganon din sa panahon ng tribulasyon, magbebentahan. Sabi, ipagkakanulo ng bawat isa ang bawat isa para makaligtas siya. Ano ba tawag doon sa style ng pulis na yun? Palit-ulo. Palit-ulo, imbis na ikaw ang makukulong, magsabi ka ng isang tao, yun ang uhulihin. So, palit-ulo. Ililigtas mo siyempre sarili mo. Kasi ang pagkakalikha ng Diyos sa atin may self-defense. Ang hayop, lahat ng hayop may self-defense yan. Kahit yung ahas ka na na malason eh, dumuduraan ang lason yan eh. Kahit yung palaka, bago ka palang dadating, lalabas na yung lason niya. Scorpion, may instinct siya doon sa likod niya. Lahat ng hayop, lahat ng insekto may self-defense. Tao pa ba walang self-defense? Kaya sa korte, kapag nakapatay ka ng tao na self-defense, absuelto ka. Kailangan ma-approve lang na self-defense. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, kung sana dumating yung panahon na mamimili ako, kung may papatay sa inyo, patayin ko yung papatay. Ang pipiliin ko, papatayin ko yung papatay sa inyo. Bakit? Siyempre, didepensa ko kayo, ako'y ama eh. Ganon din ang ama, dinidepensa yung anak eh. Bahala na kung ano gawin sabihin ni Lord sa akin, basta yung araw na, sana wag mangyari. Halimbawa, ikaw ang papatayin. Alam mo, patayin ka, di patayin yung papatay sa iyo. Self-defense ka eh. Alam naman, hindi mo i-depensa ang sarili mo. Yun nga pagkakadika. Alam niyo ba na nilikha ang katawan na self-medication yan? Ang katawan natin nilikha para gamutin niya ang katawan niya.
Kita nyo, maraming may sakit. Lalo nung mga panahon ng araw, wala naman naggamot nun ah. Pero nakakasakit sila. Pero sino nagpapagaling sa ang Diyos? Anong ginamit? Yung katawan nila mismo. Yung kinakain nila, ang nagpapagaling sa kanila. Pinagagaling ng katawan, ang katawan natin. Kinuha, miski mahiwa ka, lumabas ang dugo. Pagkaraan ng mga ilang araw, makita mo, tuyo na yung sugat mo. Yung sipon, hindi naman ginagamot ang sipon eh. Usually, 1 to 3 days lang wala na sipon. Uminom ka lang ng tubig, magpahinga ka lang, wala na sipon. Yung mga viral infection, hindi naman tumatagal yan, maalis din yan eh. Dahil, merong katawan, merong ano yan eh, white blood corpuscles. Merong sundalo sa katawan natin. Lumalaban yan ng mga free radicals. Lahat na pumapasok na foreign bodies, ginigiran ng white blood corpuscles. Pero kung mahina yung white blood corpuscles, ayun, mukhang magkakahihina immune system mo. Nilikha tayo ng Diyos na merong self-defense antimano. Yung baga, meron dyan isang ano eh, parang maliit na janitor piece. Dahil pag may pumasok na dumi, kakainin niya yun sa loob ng baga. Yung tenga, ba't hindi mo kailangan linisin ang tenga mo? Kaya nga pinagkaloob-loob ng Diyos niya, hindi nililinis siya. Bakit? Eh meron self-regulatory na ano yan eh, panlinis. Nililinis ng tenga sarili niya. Ang pwede mong gamitin sa cotton buds, yung labas lang, yung tubig sa labas. Huwag mo i-shoot. Maiiwan pa nga yung bulak niya, lalo na bibili mong cotton buds, yung mamural. Yung 5 piso, isang box. Ako, problema mo yun. Baka ma-hospital ka pa doon. Gastos mo, 20 mil. Makuha lang yung nahulog na cotton sa tenga mo. Hindi nililinis yan. Bakit nilikha ng Diyos yung pakuan nandun sa kaloob-looban ng buto? Bakit? Ay, yun ang pinakamasustansya sa pakuan eh, yung buto. Huwag mo nang tanggalin, ba't pinipilit mong kalkalin? Kaya nga ipinasok sa loob yun eh. Para kainin mo yung buto. Ganun ang Diyos natin eh. Nare-realize nila yan pag nakikita ng mga doktor, scientist, sa experiment nila, ganun pala. Bakit 8 day? Sabi, tulian ng mga sanggol. Bakit? Na-realize ng doktor pag sa 8 day pala, yung blood coagulation, hindi malakas eh. Hindi malakas ang daloy ng dugo pag 8 day ng baby. Doon mo tutulian. Alam ng Diyos yun eh. Pero na-realize ng mga doktor ngayon ha. O, di ba? Yung appendix, nung araw, pag may nag-opera, pina-opera pati appendix. Eh ngayon, nalalaman, napakabisa pala ng appendix. Pag pala ikaw ay nagkakaroon ng fermentation sa tiyan, magtatai ka, magsusuka ka, lahat ng lalabas sa'yo, lahat ng ano eh, ng mga cells, good cells, tsaka yung mga bad cells. Eh, yung lahat ng iyong, hindi pwede lumabas yun eh. Pag nagtatay ka, ilalabas lang yung toxins. Eh kapag wala yung appendix, sa pupunta yung mga good ano mo, nutrients sa katawan, dun pupunta yun. O ngayon lang nare-realize yun. Eh kung maraming nagmamarunong eh, sayang ang pera eh. Nabuksan na rin naman ang tiyan mo, paputol mo yung appendix mo. Lilikha ba ang Diyos na isang bagay na walang kabuluhan? Yung pinakamaliit na yun ang pinakamahalaga sa tiyan mo. Yung appendix na yun. Kasi yun ang magme-maintain ng immune system mo. Hindi mawawala yung ano mo. Yung electroplates mo sa katawan. Hindi mawawala yung mga, nandyan lagi, nare-reserve yan sa appendix. Kaya nga sabi ng Diyos, yung sakit ng kalingingan, sakit ng buong katawan eh. Bakit? Yung tingin mo pinakamaliit, yun ang pinakamabisa. Tingnan mo, yung mangipin na lang ng aso, ng pusa, tsaka ahas. Ang liit nun, pero pag nakagat ka doon, patay ka doon, naglalabas ng laso niyan. Maliit lang yun. At saka ang maliit lang ang nakakapuwing. Hindi naman nakakapuwing ang malaki. At saka lumalaki pag nagsimula sa maliit. So, importante, huwag mo mamaliitin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng gawa ng Diyos may purpose. Hindi gagawa ang Diyos na isang bagay na wala namang purpose. Diyos siya. Siya pinakamatalino. Alam niya lahat yun. Kaya nung likhain niya tayo, alam niya yung purpose. Ngayon yung purpose ng Diyos, kailangan malaman mo para pwede ka mabuhay ng tama. Kasi maraming tao, hindi alam kung paano sila mabubuhay. Hindi nila alam ano ba yung role nila sa lupa. Ano ba gagawin mo? Eh isa lang naman ang sabi ng Diyos, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang lahat ng kanyang mga, ito ang buong katungkulan ng tao. So yun yung creation natin. We are created in the likeness of God. Na tayo workmanship ni Kristo. Magiging katulad tayo ni Kristo na inihanda na lahat ng mabubuting gawa na lalakaran natin. So alam mo na ngayon ang buhay mo. Nakalakip ka sa Diyos. Pag nakalakip ka sa Diyos, kailangan araw-araw ma-maintain. Kasi may maintenance eh. Bakit ka nag-maintenance ng gamot? Hindi ka naman gumagaling. Bakit? Eh, halimbawa, meron kang high blood. Ba't ka nag-maintenance? Para hindi tumaas ang high blood.
High blood na nga, patataasin pa yung high blood. May diabetes ka, bakit kaya nag-vomit? Para makontrol na hindi tumaas yung glucose mo. Pero hindi ka gumagaling. Bakit? Ayaw mong baguhin yung lifestyle mo eh. Dapat baguhin mo ka, kumain na matatamis, na sobrang maaalat. Tapos kumain ka ng mga prutas at gulay na makakatulong doon sa sakit mo. At ang katawan mo magpapagaling sa'yo. Habang kinakain mo yun, gagawa ang katawan. Kasi ginawa ang immune system natin at saka internal organ natin na very perfect. Very, very perfect yan. Biruin mo yung trabaho ng kidney tsaka ng liver. Yan yung pagod na pagod sa atin. Kaya pag ikaw kain ng maraming taba, mamantika, pagod na pagod yung liver mo tsaka yung kidney mo. Kaya yung hindi niya maubos, nagiging triglycerides. Tapos lumalabas yung tumataas tuloy yung blood sugar mo. Kumakalat sa dugo mo. So ang dapat gawin natin kapag may sakit tayo, umasa tayo sa Diyos. At ang pag-asa sa Diyos, disiplina. Gawin mo yung sinasabi ng Diyos. Ano yung itinuturo ng Diyos, yun ang gawin mo. Pag na-maintain mo yun, makita mo, kahit di ka na umiinom. Ako nga, umiinom pa rin ako ng gamot ngayon. Pero unti-unti kong ginagawa yung bagong lifestyle. Minsan nga, hindi ko nagagawa. Ang hirap, tinatamad ako eh. Hindi na ako nakakagawa ng kasuka-suka Diyos ko eh. Pag nagbabasa ako sa internet, sa Google yung ginagawa ko, yun ang itinuturo eh. Yung lalagyan mo ng turmeric, virgin coconut oil, olive oil, curcumin, tapos lemon, tapos mag-juice ka ng apple, ng carrots, pipino, kain ka ng marami sili, kain ka ng bawang, luya, lahat ng condiments kainin mo, wag lang yung man-made. Katulad ng toyo, wag yun. Patis. Yung mga condiments na bawang, sibuyas, kamatis, yung panggisa. Ang mahuhusay, alam mo, mga spices and herbs. Di ba yan yung opening ni Queen of Sheba kay Solomon? Spices and herbs, tsaka pera. Pera, spices and herbs. Tsaka mga dried fruits. Kasi mahuhusay sa katawan yan. Kasi ang buhay talaga natin, may katawan eh. Kaya tayo namamatay, careless tayo, hindi natin naalagaan ang katawan. Bara-barabay tayo. Pero kaya sabi ng Bible, at ang aming taon ay umaabot ng 7, at dahil sa kalakasan ng katawan, aabot pa ng 80. Bakit? Hindi niya pinabayaan yung katawan, umabot pa ng 80. Pag careless ka, 40 nga lang, dedo na eh. Si baby nga, nung mga dedo, 59 pa, hindi pa naging senior, sayang. 59 lang, 1 point pa eh. Dedo, bakit? Careless mabuhay. Wala kang ginawa kundi kumain ka ng mga sweet chocolate, soft drinks, soda. Ano mangyayari doon? Tataas ang blood sugar mo. Magmamalfunction ngayon ng ang mga inner organs mo. Magkakaroon ng multiple failure yan. Magkakaroon ng kidney failure yan. Yung liver mo magkakabato. Yung pancreas mo hindi na maglalabas ng insulin. Yung puso mo hindi natitibok na mabuti. Yung daloy ng dugo mo lalapot yan. Kaya ang sagot yan ang binibigyan ng Diyos, tubig na may minerals. Yun ngayon ang ginagawa ko eh. Bumibili ko sa Shopee ng Ionic. Nilalagyan mo ng minerals yung tubig. Puro yun lang, gamot na yun eh. Ang problema, hindi ko ma-maintain yung 4 times a day. Kailangan, sabi nun si Dr. Tubig, pag iinom ka ng tubig, maganda, warm, maligam-gam. Lalagyan mo ng 20 drops ng Ionic. 4 times a day mo gagawin yan. Hindi ko nagagawa eh. Kailangan 4 times a day para maging alkaline yung katawan, hindi acidic. Kasi nagkakasakit lang daw tayo pag acidic ang katawan. Lahat ng kinakain mo, acids eh. Kailangan alkaline, at ang alkaline, pinakamabisa tubig, tsaka prutas, gulay, isda. Yun yung mga hindi natin pinagkakakain. Ang masasarap, yung mga murkol, crispy pata, bagnet. Ang sarap kainin dun eh. Di ba? Yun nga saging na saba, imbis na ilalaga mo na o kainin, gagawin po banana yun. Di ba? Ang tao may kasalanan. Lahat na nilikha ng Diyos, mabuti. Sabi niya, and all the creation of God is good, very good. Ang ginawa ng tao, hindi very good, hindi good eh. Gumawa siya ng paraan para magkasakit siya. Yun ang tao. Kaya ang ginagawa ng Diyos, papatayin niya yung mga tao. Bakit? Naaawa siya eh. Biruin mo kung hindi mamamatay si baby nun, multiple failure na yung niya eh. May CKD siya, yung organs niya eh. Kawawa naman niya, lagi na lang makikita mo,
hihinga-hinga parang manok na matitigok. Eh kung matigok na, di mas maganda. Di ba? Oh, ang puso niya, hirap na hirap siyang huminga. Makikita mo yung tao, lalo hirap na hirap huminga. Eh huwag umabot doon sa ganun eh. Talagang lumapit tayo sa Diyos, ibigay natin ang buhay natin sa Diyos, magsakripisyo lang tayo mga kapatid. Sundin natin ang Word of God. Amen.